Ito ang kailangan natin at magandang balita. No work, no pay. Ah, Proposed bill ni Congressman Sandro Marcos ng Ilocos, anak ng ating Pangulo. Okay? Maganda yan. Napile na po. House Bill number 7432. At tamang-tama ito daw sa mga politikong tamad pumasok pero tuloy ang sweldo. Eto na ngayon, may bago na. Under Marcos, filed House Bill number 7432, also known as No Work, No Pay for members of Congress. Under the proposed measures, lawmakers will only receive salaries and benefits on days when they can actually report for work and participate in plenary sessions, committee hearings, and other official congressional functions. According to the explanatory note of the bill, the no work, no pay policy is commonly applied to ordinary workers in the country. However, this has not been strictly enforced among members of the Congress, despite instances when they fail to attend or actually participate in sessions. The public favors the implementation of the Galing. no work, no pay policy for lawmakers. Pabor ako. Dahil katulad ko, pag walang trabaho, wala din sa amin. Ayun. So, yan po ang purpose. Yan ay parte ng pagbabago. Sigurado, haharangin naman ito nung mga taong tamad pumasok sa trabaho pero puro sweldo. Matagal na pong panahon mula nang bumalik ang demokrasya sa bansa mula sa ilalim pa ng 1987 Constitution ng ating bagong kongreso, ang ating kongreso noon hanggang ngayon. Ilang dekada na yan? 39 years na yung ating 1987 Constitution na makabalik na ang Philippine Congress, both Senate and Congress. Marami po ang mga congressman noon hanggang ngayon ang hindi pumapasok talaga. Pero tuloy-tuloy ang sweldo kahit sa Senado. Pero dahil sa reformang sinusulong ng Marcos administration, kaya gumalaw itong majority leader, anak ng ating Pangulo, Congressman Sandro Marcos. House Bill 7432, layunin na ang batas ng proposed bill na ito, no work, no pay, para mabawasan ang mga pala-absent na mga politiko. Isipin mo, Congressman, tumatanggap ng sweldo mahigit na 300,000 piso. Tapos hindi pumapasok. Senador ganon din, katulad ni Bato de la Rosa, katulad ni Pulong Duterte at yung iba pang mga pala-absent na senador at congressman. Napaka-unfair sa mga Pilipino may-ari ng pera. Ang pangkaraniwan tao, no work, no pay. Kahit wala kang pagkain sa anak mo, walang pambili ng gamot sa mga may sakit sa pamilya mo, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka susweldohan. Ganon sa mahirap eh. Mga pangkaraniwan tao, bakit yung mga politiko? Marami na silang pera, hindi na pumapasok, tuloy pa ang sweldo. Napaka-unfair talaga. So ngayon, meron ng solusyon. Kaya dapat ito suportahan nating lahat at ng mga politiko. Pag ito'y hinarang ng mga congressman at senador, guilty sila dahil sila yung gumagawa ng pala-absent na pinapanagot ng proposed bill ng Batang Marcos. Magagalit na naman yung mga anti-Marcos dito kasi lahat ng pagbabagong sinusulong ng mga Marcos ayaw nila. Pagpapatigil ng korupsyon at investigasyon at kasuhan, ayaw ng mga anti-Marcos. Pagpapatupad ng batas, rule of law, ayaw ng mga anti-Marcos. Lahat ayaw. Ito na naman, pananagutin yung mga tamad pumasok, ayaw na naman nila yan. Pero pabor sa bayan. Pro-people ang galaw nitong Batang Marcos. Suportahan natin. Sa dami-dami ng congressman, sa dami na naging congressman mula noong 1987 hanggang ngayon, siya lang ang nakapag-propose ng ganyang bill. Hindi ko kilala ng personal si Congressman Marcos, Sandro Marcos. Pero itong kanyang proposed bill para sa bayan, para sa proteksyon ng pera, suportahan natin. Ilang milyon or baka daang milyon na ang ipinapasweldo o baka bilyon na mula pa ng araw ang ibinibigay sa sweldo ng mga pala-absent na hindi pumapasok na congressman at senador. Yung iba dyan, papalabasin nasa probinsya, kaya wala dito sa Maynila. Pero tanongin mo sa probinsya, hindi naman nakikita ron na kailang mga mamamayan. Yung pala nasa abroad.
kahit hindi official travel, sasabihin official travel para libre pa ang pamasahe at accommodation. Ganun sila eh. Pag official travel, pwedeng libre ang pamasahe at accommodation. Kasama ang pamilya. So, sobrang pang-aabuso. Isipin mo, 300,000 plus ang sweldo sa isang buwan tapos hindi ka pumapasok. 3 araw lang ang trabaho ng senador at congressman. Monday, Tuesday, Wednesday. Yung 2 araw, wala na. So, 3 araw sa isang linggo. 300,000 a month ang sweldo. Plus allowance, plus kickback at kung ano-ano. Di ba? Kaya tama-tama po itong no work, no pay proposed bill. Lahat tatamaan dito. Pagkatapos, maliban po dun sa mga pala-absent na congressman at senador, ang dami pa nilang bakasyon. Kung di ako nagkakamali, 4 hanggang 5 o 5 bakasyon nila sa isang taon. May Christmas season vacation, may holiday na, maraming holiday, meron pang undas vacation sila, meron pang calendar holiday sila. Ang dami nilang bakasyon, pero tuloy ang sweldo. Pera ng bayan po yan. Pera natin lahat. Ganong kagarapal. Kaya itong ginagawa ni Congressman Marcos, tamang-tama po ito. Salamat, Congressman, naisip mo ito. Kahit na alam kung babatikusin ka ng mga anti-Marcos, ituloy mo lang ito. Okay? Sige. Samantala, nako, eto. Tungkol sa impeachment. Mukhang sa aking personal na opinion, mahihirapan itong mga complainant at endorser ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Kasi dun sa mga nakaraang pagdinig, malabo talagang patunayan yung paglabag sa saligang batas dun sa pagpapahuli kay Duterte. Wala namang resibo o ebidensya tungkol sa adik ang Pangulo at saka yung tungkol sa korupsyon, general statement lahat ang paratang. Doon pa lang sa dun sa unang reklamo na ipinail ni Attorney De Jesus at ni-sponsor ni Congressman Nisay, malabot hindi niya justify yung substance, kahalagahan. Ay, ewan ko, ito naman sa Makabayan Black, alam naman natin yan. Ang Makabayan Black ay mamamayang identify kung anong grupo. Kaya lahat namang gobyerno kalaban ng mga yan. Lahat ng gobyerno ayaw nila. Lahat ng gobyerno gusto nilang palitan. So expected na natin kung ano yung kanilang posisyon. Pero nasa kamay pa rin po ng mga kongresista ang kahinat ng kaso. Pero ang taong bayan, mahalagang alam ninyo. Alam nyo kung sino ang mga complainant, alam nyo kung ano yung mga allegation nila, alam nyo kung ano yung mga bintang nila, yung pagpapatunay. Nandiyan na tayo sa ganyang klaseng level. Ang pagpapatunay ang pinakamahirap sa kahit anong kaso. Impeachment, criminal case sa korte o anuman. Madali ang mag-akusa, madali ang magparatang, pero ang pagpapatunay, napakahirap niyan. Lahat tayo ay nag-aabang nito. Please like and share.